2B1 span 1, span 2. Then we have 2B2 span 1, span 2, span 3. You have 2B3 and 2B4. So these are what we call the interior beams. Now in contrast, we have the girders. So sa mga differences sa beam o girder. So ang atong beam are supported by beams or a girder, whereas the girders are beams supported by columns, no? So ang ilang difference sa dili lang sa paagi nga sila gisuportahan, and beam gisuportahan ug lain beam o girder. Unya ang girder is supported by column. Kundi ang mas importante, no, nga distinction kay ang beam, tawag na itong interior beams carry only dead and live load, whereas the girders, since they are connected to the column, then they will form part of the seismic frame. So they will provide lateral stability to the building under seismic loading. So manang lahi nga itong analysis sa interior beam, lahi sa ng sa girder. Kaya sa interior beam, dead of live ra, ang loading na to. Sometimes sa girder, you have dead live and seismic load. Okay? So sa itong pag-compute, no, ng interior beam, doon na tayo gitawag na itong common design parameters. Muna siyang mga value nga kanunay na itong gamiton. Matagi kayo ng design tag beam. Kaya balik-balik man muna nga itong i-compute nga lahi, no? Aron hindi tinanglan na to, mamunit na lang ka, no? Hindi na tayo magsige balik-balik o compute na ini mga common design parameter. So the data that we have, you have the compressive strength of concrete is 28 megapascal, the yield strength of steel is 414 megapascals. Then common design parameter includes, so you have the strength ratio, Fy over 0.85 F sub C prime. And you have also the minimum flexural reinforcement ratio. Doon ay duha ka formula, no? Square root F sub C prime over 4 Fy o 1.4 over Fy. And you have the formula for balance reinforcement ratio. So sa slab, wala ta mag-isgot ng balance reinforcement ratio kay sa slab god kasagaran ang reinforcement medyo mas tuol siya sa minimum kaysa diri sa upper limit nga maximum. O nang dili kay ta concern sa row balance kung mag-design ng slab. Pero sa mga beam, usahay, because the beam is limited in cross-section, if it is required to carry a large bending moment, then it is possible that you have a lot of steel which is required. No? So mag-uul na sa row balance o row max ang atong steel reinforcement. So you have the formula 0.85 beta 1 F sub C prime per Fy times 600 over 600 plus Fy. Then if we adopt a singly reinforced beam analysis, the maximum steel ratio is limited to 75% of row balance. No? So sa intermediate beam, ato na siyang i-proportion so that it will just be within the singly reinforced beam nga kining limit, no? Although, gikan sa itong nagkatunan sa RC1, pwede man sa nato i-design nga doubly reinforced. Okay? Pero sa pagkakaroon, aron di kayo ta magdagkag kining computon, no? So, ato lang i-design ang interior beams as singly reinforced. So, meaning that they are reinforced for tension only, no? Then elasticity of concrete, so we have the empirical formula 4,700 square root of F sub C prime. So F sub C prime should be in megapascal to obtain E sub C also in megapascal. So empirical formula na no? Nalita na yung F sub C prime PSI, dili pwede yung i-direct substitute direct, no? Karang PSI, convert sa balik na to sa megapascal, una din mo i-apply sa imong formula. Kaya kini siya empirical man nga formula. So, kanyang elasticity, magamit na ni siya sa pag-compute sa deflection. Kaya kung hinundo mo, mga deflection formula, doon ay over EI. Di ba? Over EI. So, kinahanglan ka sa elasticity, kinahanglan ka sa moment of inertia. Then, rupture modulus of concrete. So, you have FT or FR equals 0.7 square root F sub C prime. So, F sub C prime in megapascal, we obtain FR in megapascal. Then modular ratio, that is to transform steel to equivalent concrete. Ang mga itong nagkatunan sa RC1, no? Itong working stress design method. So nag-compute ang N, which is
is the ratio of the elasticity of steel to that of concrete. So we have here an integer value, so 8, no? Then, since we will be using two values of Fy, so natay Fy nga 276, nasa tayo Fy nga 414, base sa kana nga value sa Fy, atong compute ang atong M, Rho B, Rho max, o Rho min. Sa 414 sad mo niya ang mga value, no? Yan ang mga design parameters. Okay? So, human na ito mag-compute kining mga common design kining parameters, then we can now start designing the beams, no? So, ang atong framing, kuha naman na daan, mo naman na daan, no? So, naanay mga designations sa slab, sa mga beams. So, ato na ini, dito na ta, design calculation. So, nahon tani, ang 2B1 span 1, o continuous na siya sa 2B1 span 2. So, kung tanaw na to ang span of loading nining 2B1 span 1, if we pass a section, dili nga dihang nga section, okay? So, sa may ato makita, so mo ni siya ang duha ka beam, that is kinidiri mo ni ang 2B1 sa tong B. Ay, may matuklok. 2B1 span 1. Kinidiri, no? Dire ang 2B1 span 2. Yung sa mga ilang supports, ha? Sa mga nag-support na nga mga beam. So, at this end, it is being supported by, so, muli ang mga supports nila, diri na sa tayo, girder support, diri na tayo, lain nga girder nga support, no? So, kini siya nga girder, unsa ni nga girder? So, muli siya ang 2G4 span 2. No? Siya ang nag-support nga nga beam sa 2B1 span 1 on the left end. At the right end, 2B1 span 1 is supported by girder 2G5 span 2. Kanya, kaning 2B1 span 2 supported by 2G6 span 2. Okay? So, may imagine na to ang kuha na, no? Di lang kayo imagine na to kung dili ato yung drawing. Ha? So, ato nang ma-drawing ang span o kining support sa atong beam. Pag-ingon ang beam, ang iyang span, ang iyang sama ang mga nag-support na nga beam. Kaya dili may mo nga atong beam maglutaw, no? Kung nag-ilay mag-support niya, di ba? So, naabay pangunta na, may tungod niya na. Base na lang atong floor plan, so atong mabasa, no? Mo ni siyang 2B1 span 1, span 2, niya mo ni mga beam or girder nga nag-support nila. Okay? Naay pangunta na? Naay malibgan, isa na yung TL. Base, mabot atas mo niya. Pagkay mga nalibgan yung lapita, no? Sige kaglingi. Okay. So ang sunod nini atong i-determine unsa man ang loading o asa man magikan ang mga load na mag-act nining duha ka beam, no? Asa man magikan ang load. So we have the load coming from 2S1. Kaning 2S1 is supported by 2G1 span 1 and 2B1 span 1. So katong load transmitted to the supporting beam, ato tong i-compute na daan pag-design na to sa slab, mao to atong i-transfer, di ba? Ini nga beam. Ya diri sa pikas nasa load gikan sa 2S2, no? Unya kaning span 2 on the side it supports the load coming from 2S1 and on the other side
the load coming from 2S2. So in addition to that, no, in addition to the load from the slabs, ang slab mo compute man nga to sa beam, di ba? So ang beam mo imupasan sa slab. But in addition to that, you have also the beam self-weight. Ang iyang kaugalingong bugat, no, sa beam. Because the beam has also to support its own weight and the load which are directly applied on top of the beam. Kaya di ba pag-design na to sa slab ang atong gigamit clear span. Sa to pa kining portion or area nga directly above the beam, wala pa ni nato maihap. Yan naman ni siya gilabdon, no? Gilabdon nga atong i-assume siguro 0.3. So natay superimposed dead load on top of the beam and also a live load, no? Which is directly on top of the beam. Okay, so humanay ni sa di patang padayon, mas may siguro nga ato na daang kung ano, unsa may mga moment coefficients at the discontinuous end. What is our moment coefficient? Kay continuous beam man di ba? 2 spans, no? So nga rin is discontinuous man the support is a spandrel beam or girder. That is 1 over 12 God. 24 na eh. So, ang moment coefficient, 1 over, negative na negative nga moment coefficient, 1 over 24. And mausan dire, sa pikas nga discontinuous, no? Kaya wala may beam span dire. Although na slab, pero we do not count that, no? So, the beam is discontinuous at this end here. So, 1 over 24 sad. Then, what about for the negative moment at the interior support? 2 spans naman. So, 1 over 9. Okay, kung 3 spans pa na, dili 1 over 9, 1 over 10. No? And for multiple spans, interior spans have a coefficient of 1 over 11. No? So, karon murag ngilngig na murag, kaya naka-memorize na mo sa moment coefficient. Ha? Sa ito pa ini-examine, ini-close notes na ni, kaya memorize naman na ito. So, ayaw, good. O, nang kinanglan, mag-memorize na, no? Yaro naman sa balik na mayoy. So kanang moment coefficient ibutang na og Manila paper or kartolina ba no? Ngay patapot na sa inyong CR. CR. Sa pultahan sa CR no? Samtang maglingkod ka, kita ka sa mga moment coefficient. Kung dili usik imong oras no? Imbis kasi pa yung dito. Og double din imong gigdaan sa boarding house, ipatapot na diri sa ibabaw no? Para yung higda nimo kita na sa nimong moment coefficient. Bisan asa ka mulingi na moment coefficient siya naman sa dito nimo mo sago. Kung di pa ka kasago bisan nimo nang himo mas may pay mo save na lang kag medtech, no? Kaya man sila yung moment coefficient dito. Okay. So kani dire pila? 1 over 14. Siguro mo na. Ato lang tanaw sakto na 1 over 14, okay? Okay. Kung na ito gigamit rin, naaray 1 over 14. So, muna ang moment coefficient. What about shear coefficient? So, kaya naman kay reaction rin. Reaction rin at the face of the support. Then, reaction sa rin sa pikas naong sa imong girder. Then, reaction at the face of the supporting beam. So, sa mansay, kung ano yun shear coefficient. O, ano 1/2, di ba? 1/2 WL, no? So, 1/2 dire. Yan mo, sana dire sa pikas. That is exterior faces. Then, we have here the exterior face of the first exterior support. The coefficient is 1.15. No, 1.15 over 2, so it is 15% more than that at the exterior support. Okay? So, ano? So, ang sunod lang nato nini, ato i-determine pila man ang load na mag-act sa atong beam. No? Pila man ni siyang distributed load. Kung distributed man gani, kung
Kung naay concentrated load, ato sa ipon, no? So naabay concentrated load nga mag-act nini nga beam. Sa slab, uniformly distributed man, no? Ang beam is weight, uniformly distributed sad. So kani nga beam will be acted upon by uniformly distributed load. So ang sunod na tong computon, pila man ang magnitude, no? Sa load nga iyang gi-carry. So ning group. So atong gi-compute rin, no, kay nagsunod maguli sila nga beam. So we just compute them as a whole, no. Nagsunod sila, di na nato tagsa-tagsahon, kundi we take them as a kining unit, no, duha ka span nga continuous beam. So atong gi-compute pila may clear span ining span 1, clear span ining span 2. Okay? So it seems nga dire kay kani 8 meters man kini 8 meters sad. Tingali maingon ta nga ang span ni is 8 minus the girder width. Kana tinuod na para nining span 2, no? Pero ang span 1 medyo lahi, no? Ano man? Kaya kung kaning atong girder na sentro pa ni sa column, pareha sila span, no? So di man, ang kaning exterior girder is flush sa outside face sa imong column. So, irog siya, isibog siya gamay to the left. So, you add 0.2, no? Which is half the column width. Kaya siya mong column nga 0.4 by 0.4. So, half the column width is 0.2 minus the full girder width on this side, 0.3, minus half girder width on this side. Di ba? So, 7.75, kunyang 7.7. So may ta gamay ra magdiferensya. Gamay ra diferensya pero naa gyud diferensya, di ba? Ato ra nang ipon nga diferensya. Okay, next step we determine the kining tentative nga beam dimension. So based on the code natay minimum thickness, no? Or minimum depth of the beam to control deflection. So L over 18.5 for 1N continuous. So if you substitute the longer span, kay gamay ra may diferensya. So ang longer span may atong gabiton because nagplano ta nga ang depth nini nga beam, depth nini nga beam ato orang parehason, no? Lain man kay natanawon nga kani lawom kani mabaw. Di ba? So kinahanglan natay we try to maintain if possible uniformity of sizes. No, dili mayo nga laing size, di ba? Hasol kay bay, no? Ako sa gabim dako, ako sa gamay. So, ila may tanaw, hanggan mi mo sa Malaysia. Ako Malaysia mo pariya bidakon. So, if we use this formula, ang mugawas nga minimum depth of the beam is 419. Pero, kana minimum na. Pero mi assume tag 300 by 600. So gikan sa 419, mo minimum atong gi-assume 600. Ta layo ano, layo ag layat. Ha? Ano man anong layo mag-ambak. Ha? Well, ang ato lang yung kuan ni kaning design trial and error mo gud no? Kana siyang minimum thickness, minimum. Sabot nga minimum sa to pa dili ka mo mabaw pa niana, no? Pwede nimong maladman pero ayaw kini pamabuhi, di ba? You can use a deeper section, not a shallower section. Pero mo lagi na 419 ngano di man 450. Pwede 450. Kung maunay makapalipay nimo padayon sa imong kinabuhi, no? Yung kag 500 ako sir, hala sige padayon. No? Di na ta maglalis na. No? Na classmate nimo, 550 lang ako. Sige, padayon sad, no? Mano ay mo pagbuot nako nga 300 600 ang akong gigamit, no? Pero ngali bitaw seryoso man sa nang pangunta na sir kalayo kasi na oy 419 nga nung man lang na mo 500. Actually wala akong maingon, no? Wala akong maingon nga kaning 300 by 600 mo na gining pinaka-choy design dili, no?
Gani, humana to ni mag-compute, makabantay man ta nga medyo oversized rin ni siya, no? Oversized ni gamay. So I think the better size here will be 300 by 500, no? Pero una ta makasulti na sa sinugdan ko doon, takibawag yun, no? Kaya kini siyang formula sa minimum thickness. Ang gitanaw ni ang sarang yung gitanaw, ang iyang span. No other parameter. Ang span rin gitanaw. So wala siya tanaw ang loading, no? Nalitan kung ang load, the same span, but the other one supports a live load of 2.4. And here is another beam, same span with a live load of 6 kPa. Okay, mas dako itong sa 6, no? Mas lawom sa requirement. Diba? Sa tinuray ko, dili ra kay ang span ray basihan sa pag-determine sa depth. Ang span o ang loading. Kaning empirical formula, ang span ra may ang gitanaw. No, mo siya magtanaw sa loading. Diba? So kung yung ka 450, usay mas short ng 450 nimo. Pananglitan mo bugat kay ang load nga gi-apply. O nang initially, ato lang gigamit 300 by 600, no? So ayun lang sa mong reklamo sa pagkakaroon. Sakay lang una mo, no? Total naraman mo inyong panahon. Sa inyong plates, kamo na may magbuot. Di ba? Kamo na may mo assume di akong sa inyong gusto. Kung 419, mo gamit mo 450, eh, 500, okay sad, no? Tanaw na to kung sa resulta. Di ba? O, sige mo na, kuyuki lang sa kunin nyo, nining 300 by 600. Okay? So kung 600, then the effective depth, atong computon ang approximate, no? So kani di pasad ni mo lagi value, no? So kani nga effective depth mo ni atong i-compute base sa assumption nga single layer ang atong reinforcement. So kung mo ni atong beam cross section, yan naadari ang mga kabilya, no? Wala kay mong pila ka buok, ha? Sura po nito ninyo eh. Oh. Kalitang madugay, sige punit-punit na ini. Kung itong ganaha, igihapon ko ka ng whiteboard or blackboard ba, no? Itong kinaraan ba? Eh, kanya itong maestro, ang maestro dili pwedeng maglingkod, no? Ug barog yung maestro, no? Suwat yun sa blackboard, ha? Karon wala sayo na lang among kinabuhi, no? Kaya magtudlo-tudlo naman lang niya sa mga notes or sa PowerPoint. Okay. So ang atong effective depth, muna siyang distance gikan sa extreme compression phase ngadto sa centroid sa atong steel reinforcement. So kani nga distance, okay? Ongya. So kung 600 mm depth, minusan nimo na 40 mm mo ni siyang clear cover. Minusan nimo sa 10 mm. Diin mo lagi ka ng 10 mm. Kaya naamang kay stirrups. No? Ay, bawang siguro mo rin stirrups, di ba? Kaya naghimo sa inyong building tech baka ng subject, no? Itong wire-wire ba, no? Ngayon yung ipang kuwag plier. Yan ang atunok siguro mo na ito, di ba? O, nangasama siguro ang inyong kamot. Igunit na ng mga wire nga haik, tayo wire nga haik kayo. O, na siya, na-stirrup dire. So, 10 mm mga itong gas yung stirrup. Then, anong deduct man tayo 12.5. Kaya ni-assume tayo nga itong bar diameter 25 mm. Ha? 25. One half niya na, 12.5. Okay? So, kini siya, initial rin eh, no? Initial, tentative. Eh, pwede man imong stirrup 12 mm. Pwede sa nang imong bar 28 mm. Pwede gani, instead of one layer, ang kinanglano nimo, dako-dako gyud nga requirement sa steel, no? Pwede gyud na, no? Nga instead of sura po nito ninyo eh. Kani siguro. So instead of a kining single layer, pwede nga ang requirement, daghan nga kabilya, so you will have a double layer of reinforcement. In that case, ma-modify sa rin imong effective depth. Okay?
Anyway, masinggor o ma-double layer ang kinahanglan. Kana siya 600 mm gud ang depth, no? Adjust na diya a few mm. No worries, no? Ha? No worry, be happy. No? Di na kaya na siya sa korte pa ni immaterial, no? Yung mga is immaterial and irrelevant. Okay? So, okay na tayo rin, no? At least kasabutan din ng 14, 10, 12.5 na. Di kay sunod-sunod lang sa kanako, no? Sa imong solusyon, 12.5 lang sa dire niya. Kung tanong kag nganong 12.5 man ang imong gibutang diya dong. O may sa note, sir. Pahita sa naglagi ay. Sunod-sunod na ikagwa ka kasabot. Alam, sunod ka, kasabot ka, no? May mo kang magpalahi. Basta maka-explain ka nga, no? So, sunod na tong gi-compute ang dead load. So, dead load includes, no, the beam weight. Then you have the dead load from the slab, no? Dead load reaction from the slab, and dead load reaction of the slab on the right and on the left of the beam, no? So, for beam weight, you have the unit weight of concrete, then multiplied by the assumed beam dimension, 0.3 by 0.6. Then for slab left dead load, ato lang kuhaon gikan sa atong design sa 2S1. Kunya layo-layo naman mo scroll up ata. Kamo na lay pangita na basta tuwa na sa pag-design nato sa 2S1, no? Atong i-compute ang load transmitted to the supporting beams, no? And when we computed the load transmitted to the supporting beams, we did not combine dead and live load. Ang rason ato na makita diri karon ngano, no? Dili na to na i-combine kay lain-lain mag load factor ang dead load o live load, no? So from 2S1 we have a distributed reaction of 9.27 kN per meter, or from 2S2 we have 7.94 kN per meter. So ang total dead load na to will be 21.46 kN per meter. Then next for the beam live load. So as I have mentioned, kaning slab nga live load ato ni gi-compute base sa clear span sa atong slab, no? That is face to face of the supporting beam. So niana, wa na to makwenta, no? Ang live load which is or which can be directly applied on top of the beam. Kani dire wa pa tani maihap. Ita na ay live load dire. Wa ni ma-appeal, no? Wala ni siya ma-appeal sa pagkwenta na to sa slab, no? Kaya slab nga rin raman to. Clear span man, no? So ato na yung kwintahon. So you have a live load of 4.8 kilopascal multiplied by the beam width of 0.3. So you get 1.44 kN per meter. Now actually, nasa dong tatay kining sa dead load, no? Nalita na ay topping dire. Kaya kay mo ni siya sa slab na to dire. Ato ni butangan o white na shade. Kaya kani siya ato ni siya itsas likod, no? Siya. So kung natay tile, yeah? So ang tile, una ka mag-tile naman kay sana, murag bedding, no? Gibagon sa bedding, unya, manana nasa kay ano pa nimo ipaluna ang imong tiles. Yeah, no? Mga tiles. So, imo sa nang ipon, kanang tile o ang iyang bedding which is placed directly on top of the beam. That will be part of your dead load. Okay? Paranglit, kung ang kaninga beam nag-carry siya concrete hollow block, no, na i-pile sa concrete hollow block directly on top of the beam, asa man na nimo i-appeal? Dead load, live load? Ang hollow block.
nga wall. Apil mo dead load, no? Dead load, okay? So, sama ni muna pagkwenta. So, you have the unit weight of masonry, then times the thickness times the height. So, kilonewton per meter na. Plus, kaya ka ng CSB na ama na siya plastering. So, sa ay plastered on one side. But usually, especially kung kuhan siya, no, it is plastered on both sides. Okay? So, hindi mo nang ipon apil ang plastering. Kaya dead load mo na. No? Pero dere, interior beam mo, may gibutang dia nga naa ni hollow block. So, ano na to i-apil. No? So, mora ni siya itong mga loading. Okay, in step 5, we have here the factored loads. So, factor dead load and live load. So, we apply the load factors, no? So in the previous code, no na siya nga itong nakita diya, no, sa atong calculation, it is 1.4 and 1.7. But in the new code, so 1.2 o 1.6. Kana, no? So tinatawag gamit na ng 1.4, 1.7, ang atong gamiton 1.2, 1.6. Ano itong gamiton sa itong plates, no? Kasi musunod na ka ni Arong, no? So, isunod ka na ko, wrong ng imo. Kaya huwag ka maminaw, no? Mabitaw na yung i-explain ko na to, no? Para makakuwanta ka asay angay musbon o asay sundon. Okay? So, ayaw nang sundan ng 1.4, 1.7, kundi lang atong gamiton ng load factor, 1.2, 1.6. So, umana ito mag-compute ang factor dead o live load ato silang i-add. So, we have the total factored load. And then, we apply the SCI moment coefficients to determine the moments at the different sections, no? Supports o mid-span. So, exterior end, then at mid-span of span 1, then at the interior support, no? Common to both span 1 and span 2. You have W times the average of the two spans. Okay? Then for mid-span, span 2, 1/14, discontinuous end, 1/24. So, monitor ang atong mga design moments. So, kung tanaw na ito na yung mga design moment, ato makita ang pinakadako, no? Yung mga design moment is 403 kN/m. So, atong i-check karon, no? Kung ang atong i-assume nga size nga 300 by 600, sufficient ba na siya sa pag-resist nini nga moment as a singly reinforced section. No? So, mo ni atong by the way, murag ang atong gihimo diri mitritso na mo lang ta, no? Pero napunta ni Juan. Sige, anyway. So, dere ato na lang ning gikuridas, no? Sugod na nini, sunod kini, kini. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. Same computation. Dili sa same yun kay naamay sa negative moment mo ng same. Sa positive moment, medyo lahi. Di ba? So, unsa may diferensya kung mag-compute sa negative moment o sa positive moment. So, nga itong beam, mo ng iyang cross-section, okay? Then you have the slab placed at the top of the beam. Actually, the top of the slab is flush with the top of the beam, no? Muna na. Quarter to back. So, dili kay nagpatong ang slab diha, no? Kung dili ang top sa slab, flush sa top sa beam. No? Now, at section nga, ang atong moment is negative. Muwang tanin, no? So, panalita ng atong moment, negative moment, no? Ito yung panakaan. Clear na to. So, at section of negative moment, negative ang moment, asa mang tension side? Top, bottom. Klaro na umara taga RC1 ini, no?
Okay? Importante kabaw tayo na kay at least kabaw taasan nato ibutang kabilya, no? So asa mang tensyon? Ang tensyon na sa basak ibabaw, no? Nasa taas, no? Top fibers will be in tension. Ang compression diri sa bottom. So compression na sa bottom, na diri nga tong compression block. Okay? Diri sa bottom nga tong compression block. Okay? So ang imong kabilya, hindi na ito ni mag-group. Adi na. Ang kabilya, imong ibutang diri sa top. No? So mayroon tag negative moment reinforcement, it means top bars. Okay? Negative moment reinforcement, top bars. Atong kumpiton. Now, sa reinforced concrete design, sabot naman tayo na namin yung semester, di ba? Pasabot naman ta. Nga, ganing tension side, nga concrete, di na to ipon, no? We do not include them in computing the flexural strength of the beam. Because at service load, kanang tension side is assumed to crack. Crack. Hindi mo kasabot ang crack, liki. Muliki na na siya diha. No? Nagliki na, wala na ikaw, wala na siya kusog, no? Ikaw ba muliki na imong di ba? Kung nang naay kabilya, aron dili siya mo fail, no? Ang kabilya nang may mukari sa tension nga stress. No? Kaya assume man nato nga concrete sa tension side, crack na siya. So mo ni kaning slab dere, lunlon man ni concrete, bisag unsa pa na kabagaan ng slab nimo, neglect, no? Wala na ihap. Okay? Any other yung compression side sa ubos. On the other hand, if saan naman nga? Atuloy na yung pagpa-lipsan kamay, no? Sa section nga atong bending moment is positive. O, kani positive, no? Asa man sa ang tension side nini kung positive moment. Nasa ubos ang tension side, ang compression side nasa taas, di ba? So mo nang sa positive moment, ang kabilya ibutan nimo sa ubos, no? Unya. Kani diri compression. Ha? Compression siya. Unya ang slab naaman sa compression side. Di ta moingon di na moingon nga slab dili mo tabang, no? Kaya naman siya sa compression side. So mahapil ka compress ang inyong slab. No? Siya sa compression side. Sa ato pang imong compression area, posible ingon na ang iyang forma, no? Okay? So depende kung ang depth sa imong neutral sa imong stress block is less than the slab thickness. So doon ay duha ka possibility na ini nga sitwasyon, no? Mahimo ngayon na mahimo sad nga ingon ra ini, no? Di ba? So kung ang depth sa imong compression block less than the slab thickness, then you will have a singly reinforced beam, no? Nga murag ingon ning iyang effective nga area. Di ba? So ato ni dash line. Ani siguro. So mura ra gyapon sa singly reinforced, di ba? Kani intiro nga concrete below the compression block is not considered. Okay? Samtang kung ang imong depth sa compression block mas dako kaysa slab thickness, then your compression block will not be rectangular, no? Ang iyang area. Kundi forma siya og murag T. Amo nang gitawag T-beam analysis. Okay? Depende ra. Pero ang kasagaran mahitabo ni tungod kay ang slab wide mangod kayo, no? Pad mo ning slab. Most likely ang ato kani siyang sitwasyon mo imo
occur nya gamay pa gyud ang positive moment ikumpara na to sa negative moment. So what happens most of the time is this situation. Gawas kung panalitan simple supported ang imong beam, yung bugat ni kay load, mo nang ang imong depth sa compression block mo awas. No. Ngadto sa imong stem. So kani siya nga situation ang occur. Okay? Sorry tayo. Of course, kani siya nga situation, mas lisod siya in terms of computation, kay TB man, may regular man ang atong compression block area, mas sayo ni siya, kay rectangular ang magyapon, mura ra siya rectangular beam nga analysis. No? Pero kay mao man ni siya ang kasagaran nga mahitabo, sa ato pa maayong balita. No? Sayo na itong kinabuhi. Okay? Sige. So, umana na. Padayon ta. So we compute the negative still at the discontinuous end. So kay negative still man, ato ning i-group atong huamon, no, dire. So ingon ni atong na-imagine na nga action, no? So ang atong i-compute ni pila may required nga top bar sa discontinuous end. So given ka sa moment, you have the size of the beam, then you can compute the still area. Di ba? Ang procedure, balik-balik ra, no? Compute ang RO, compute ang row required, check against minimum, then compute the still area, row BD, then compute the number of bars, no? Area required divided by area of 1 bar. No? Mo ni sa dire. So 1.62 atong gi-round off na to sa duha ka 25. Okay? Then for positive steel at mid-span, so ang atong gitanaw, posible nga ingon ni nga situation, no? So ato ning i-group. Ato na sa Urban, no? So, nene, kay ang slab na aman sa compression nga side, as we have mentioned, it will take part in the bending action, no? Dili siya maingon nga ikaw concrete nga nasa beam, ikaw ray musog diha, no? Di man ni parehang tao ba nga bintahuso, no? Kita ta sa tong classmate nga nagpasa og bugat kay di kita tabang, no? So, ang kani kay naaman sa compression side nga concrete, tabang. Pero ang pangutana, unsa masad ka, unsa man gilapdon, no? What is the effective flange width nga mo take part in the bending action? Saan mo itong ang group nini, gara? Kaya posible man, no? Nga ang mutabang, medyo ingon na galapdon, pwede sa nang mutabang, mas lapad pa, no? Diba? Pad. So ang pangutana, unsa may gilapdon sa mutabang? No? Kaya of course, kung ang atong slab, panalita na beam dire, no? Iyang tupad nga beam, dire dapit, no? Layo na kayo. Ano na lang slab, di ba? So, dili sa dangin tiro, slab na may mutabang kay layo nung kayo. Simple kuto, brother, no? So, mo nang ang code, naghatag na itong mga formula for determining the effective flange width, no? So we have the following formula: not to exceed 1/4 the span, not to exceed the width of the web plus 16 times the slab thickness, and not to exceed the center to center spacing of the beam. So based on this criteria, itong isabjong span, ang thickness, ang beam width, ang center to center, ang pinakagamay nining tulo mo na sa imo govern. Okay? So the smallest value, kaning 1938 mm, will control. So that is our effective flange width. So mana to na, di ba? Kani 300 ra man eh. So ang matabang di ay dili kay 300 ra, mga medyo lapad-lapad sad, no? 1938. That is several times more than the width of the beam, no? 300 width sa beam. Pero ang matabang sa slab, 1938 mm. Sobra uskado pa, no?
imong tabang. Okay? Oh. So, sunod nga na, atong computon, pila may kinahanglan nga kabilya, no? The amount still required. Ato sa ning grupo ning kabilya para sa iyon ra pagpunit. Okay? So, kining T-beam, tungod kay daghan maguling variable, no? Di man para sa singly reinforced, kabantay mo singly reinforced. Ang atong calculation, straightforward. Why liko-liko, no? Diretso yun. Ha? Pero sa TV, mag-trial pa ka. No? Trial. O, ano siya? So, trial na to. We have AS is equal to MU over VFY times D minus T over 2. So, okay na, ibase na nga ang atong A is equal to T. Then, you require an area of 1474. Then, that stress block, you balance the compression force to the tensile force. So, for compression, you have 0.85 F sub C prime AB. Tension is ASFY. And solve for A. So, ang A nga itong obtain, 13.2 mm. So, kana siya, kanang 13.2 nga itong na-compute, mao ni siya ang depth sa atong compression block. Kani dire, no? Samtang, ang thickness atong slab, mao ni siya, no? So kung ang A nga atong na-obtain mas gamay ka sa thickness sa slab, aw kani nga sitwasyon, di ba? Pero panalit pag-compute na to sa A, mas dako siya kaysa thickness, then the other situation occurs, no? T-beam analysis will be required. Pero kabantay mo, no? Nga diri sa atong computation, ang depth is 13.2, samtang thickness 125. So layo ra kayo, no? So ang depth sa compression block naara diha, nigpis ra kayo. Kana kay lapad man kayo, no? Plunge width ang mitabang. Di ba? So nigpis ra lang imong depth. Nya mo ni say kasagarang mahitabo, no? Okay, so we analyze as though it were a singly reinforced beam. Ingon ini ang iyang effective na area. Area, no? So we compute the bending coefficient RU, formula MU over P BD square. We compute the steel ratio or rho required. Ano yung formula? I-check na to against minimum. So sa mayang comparison sa minimum, less than minimum, di ba? Kaya so ganito yung minimum. Dili sa atong common design parameter, so ang atong minimum is 0.0338, no? Ang pangdiri ang atong na-compute 126 ra. So less than rho mean. So ini when rho required is less than rho mean, unsa gani buhaton? So we compute 4/3 of rho required, di ba? Then we adapt according to the code. We may adapt the smaller between 4/3 rho required and rho mean. Pwede sa mo dito lang kag rho mean, no? Pero ang code mitugot na to nga mogamit sa mas gamay sa duha for economic reasons, no? Okay, ang 4/3 rho required is 168, samtang rho mean 338. We may use the smaller value. Although ikaw kung hadlukan kay ka, sige kani mo kamita mas dako. No? Pero ang code misugot, no, nga we can use a value less than rho mean provided we supply 33% more than is required for flexure. O nang nanang 4/3. No? Kaya sa bending, kanira magikinahanglan. Pero ang code misugot nga, pwede lower than ini, basta pagkapinig gamay. No? Pagkapinig dugangig 33%. Okay? So we have that provision. Then we compute here the steel area, rho BD, and compute the number of bars. So we have 3.57. Round off to 4 of 25 mm diameter na bars. So, ito pa di ay, kini siya, upat siya, no, instead of 3.
Okay, next sa interior support, natay negative moment nga medyo dako-dako, no? So kanina sad nga situation ang atong gi-consider, di ba? Negative moment man. Pila man kabo kabilya diri kinahanglan. O nang diretso na sad, no? Makita nato straightforward basta negative moment nga section RU or required and check against Rumin, AS, then number of bars. So natay 5 ka 25 mm diameter bars. Now, kanang 5 ka 25 diameter bar, ya consider ka width sa beam nga 300 ra, dili na masuod oy, no? In one layer. Okay? So you have to place them in 2 layers. So ang 5 place in 2 layers, nakakay tulo sa upper layer, then 2 bars in the second layer. So 5 yun na, no? Kaya di man na siya masuod nga imo i-tupa diya tanan, no? Kaya naman tayo maintain ng minimum clear spacing. Okay? So far, up to nining step, we have already designed the beam for flexure. As you can see, kung balikan tato ang Romax na to, no? Kaya kaning Romax mo man siya ang maximum nga value nga pwede na tong gamiton pag design na to sa singly reinforced nga beam. But as we have observed, even at the maximum bending moment, no? Nga 400, ang row required is only 154. Kumpara mo na sa Romax dire nga 217, no? 17. So unsa may pasabot na sabot na nga medyo pwede pa, no? Pwede pa nga pagamyan nimo ang size sa imong beam, no? Eh naa pa may diferensya. Kung nisugod man Romax up to 217, ang atong steel ratio diri 154 pa, no? So naapata sa pila man na 15:21, aras mga 80% siguro, no? Or 75% of Romax. So dapat ay gamayng leeway, no? You can try a smaller section, then recalculate. Pero using a larger section, sa ako nang na-explain sa itong aging meeting, does not necessarily mean that that combination is optimal, no? Kay naamag kay duha ka kuan, gamay nga beam dagag kabilya, medyo dako nga beam gamay ra kabilya. So nang duha kasagaran mas mahal tong gamay nga beam nya dagag kabilya, no? Kay mahal man ang kabilya, di ba? So mo nang dire, wala lang ta mag-revise, no? Although in practice you can try, di ba? You can try a 500 mm depth beam, then compute how many bars will be required. Sa ito pa, mag-design ka, there is no single answer. Ha? Sa design, there can be several combination, no? Combination sa imong answer between size of beam and amount of reinforcement. Pero di sad may imong beam 500 by 1,000, nakuha na sa mga beam, no? Imagine mo na ng 500 by 1.5 meter by 1 meter nga beam. Ayaw sa nanaoy, no? Kay mga tao nga mo pasilong sa imong building, makuyawan, madatugan, no? Yung tayo nagkuha ng beam, matumpag ng building, patay mo dito nini, no? So, kinahanglan ang imong sizes, kuha sa kag, at least, kanibang gitawag na to sense of proportion, no? Dili kayo dagko, di sa kay gagmay. Ha? Unsa nang di kayo dili kay dagko, dili kay gagmay, walay formula na na, no? Ang imong sense of proportion mo guide nimo. Yeah. Matag usa nato lain man tao kining panghukom may tungod na kay qualitative na mo guna, no? Ngali mo yung kaaka ng 300 by 700, okay pa na nako. Samtang sa imong amigo, murag daguan na siya, no? So ay na lang mo away, di ba? Pag-agbayay na lang mo, no?
Okay. So, humana ta sa design sa flexure. So, karon ang sunod, we design for shear. Okay? So, sa design for shear na to, pwede ko na to itong yaman ni Dre, no? Tapos, ano yung buwa mo, Dre? Aha. Ato lang yun nila, no? Kanina lang may atong puniton. Ay, mo rin mo na yung kinahanglan na to. Okay, muna yung atong loading o ang shear coefficient. Una, kinahanglan ma-visualize na to ang shear diagram. No? So, nata uniform load. So, sa magkay forma sa shear diagram nini. So, ato na yung pang project rin, no? Kinahanglan makasabot, ha? Ilang kayo, sige tayong sunod-sunod ng formula, no? Takasabot ito kung sa physical nga interpretation na, no? Ang atong uniform load, W, di ba? Ano lang siguro. Asa may nabungkag rin, huwang tao, kani. Okay, natay kung dire W nga kani siya uniform load, no? Kilonewton per meter. O na nga itong loading niya. Ang atong shear coefficient 1 half the ring ari 1.15 over 2. Kani WL. So kung imo nang yan, di ba? 1.15 ato ra gud ning isuwat yun para masabtan yun ninyo. So nga rin na kay WL kanisa WL sana, no? Dili mo total o dili mo balanse, di ba? Dili balanse kay pila may resultant diri sa span. Ang resultant diri is just WL, no? Uniform load multiplied by the span. Mo nang resultant. Pero ang reaction, ang sum nila mo total ba nining WL? Dili, di ba? Kung 1 half, mo total, no? 1 half diri nga 1.15 man. Dili balanse. Anong di man balanse? Ang moro bitaw nas moment, ang sa moment di man sa ginamo sirado. Kani because this is of the approximate nature of the solution, no? Una kaya nga atong nakatunan consistent materials ang shear diagram mo sira man gina, no? Yung na imo nga mo humon imong shear diagram magnganga pa siya. Sabot na lang nga wrong ka, no? Sayo imong compute kay imong shear diagram wala mo sirado. O sa moment diagram wala mo sirado, sabot na lang nga nasayop kag compute. Kana sa mga exact solution, pero kini approximate man eh. So approximate kung paabot ang dili mo sirado. Okay? So if you draw the shear diagram here, ingon ini ang kung symmetrical nga loading, symmetrical sad nga end condition, then our shear diagram will be diagonally symmetrical, no? Ani 1 half WL, ngari 1 half WL sa dunta. Pero ang nahitabo, ngari 1.15 WL. So pa, ang imo na ko anon, is ingon siya na ng atong shear envelope, no? So, mo ni siya ang actual nga shear diagram na to. Mas dako og shear dire sa interior nga half sa imong beam, no? Okay, so ay lang mo kay buong anong inig-drawing nimo sa shear diagram anong di man siya mo sirado. Di ba? Di mo sirado kay dili man ni exact solution. Approximate man eh. Okay?
So karon atong kumpiton. Shear at exterior end amo tong 1/2 WL. At interior end mo ng 1.15 over 2 WL. Okay? So mas dako dire. Ang atong design shear, so kini nga atong na-compute nga interior end 270.9. Ato niyan grupo balik. Sir may murag mag-na-flatten. Namunta ka punit, oh. Ando lang ka. Kana. I-ungroup na ni. Lock siguro dito atong na-press. So, kani atong na-compute nga 235.56. 235.56. 0.3. Sama itong period. Siguro. Okay. Oh, tama man. Ini. Okay. So, mo nang shear dire, no? Samtang dire sa interior face, ang ato na compute kining 270.9. 270.9. Okay? Pero sa RC1 na to, nagkakunta no, nga ang critical section for shear is not at the face of the support, but located at what distance? At the distance from the face of the support. So nga tong critical section for shear na adere. No? The distance, gikan dere mo ning face. The distance, no? Mausa na diri sa pikas. Na diri maximum shear ordinate at the face of the support, but the design shear is computed at the distance from that. Okay? Now between ini o kini nga value, mas dako man so mas critical ni dire. So ang implication no? Kung imo gini siya bang kana bang beginoton, no? Pinuhon gini mo pag-design, ngari kay mas taas man og shear, mas dugol kag stirrup dire. Samtang dire kay mas gamay mag shear kumpara dire, pwede mas lahang og stirrup dire sa pikas nga half sa imong beam. So sa may tabo na on left half dugol ang stirrup, right half gani sa left half lahang ang stirrups, sa right half sa imong beam mas narrower ang spacing sa imong stirrups. Pwede man na, no? In theory, that is fine. But in practice, it presents a problem. Di ba? Kaya una, unsa man mo na pag-specify. Nga lahi ang spacing diri sa left side, lahi sa spacing diri sa right side. Nga maglison rin ba kag in English, di ba? Kinenglison na nimo sa plano, no? At the left side of the beam, the spacing will be like this. Usa ka paragraph yung isuwat, no? Mao na ang kasagaran natong buhaton, ato na lang symmetrical ang spacing. Unsa spacing sa left, mao ra na siya spacing atong adapt sa right, no? Symmetrical na to. Kay kung lain-lainon sa nimo, gawas kung imo ginang klarohon og maayo sa imong drawing, no? Nga lahi gyud. But normally we don't do that, no? Labi na kay daghan kang beam, di ba? So sa ka building, ang lahi problema ng lahi spacing sa left ug right kay basig magkabalyo niya, no? Kay kanang left ug right depends on your point of view, di ba? Asa may left ug right? Ha? Asa may left ug right? Niining kaning row sa chairs. Kung ako, mo ning akong left, mo tong right. Pero kamo diha, balik, di ba? Oh. Unya. So imo na sa ingnon nga si Forman kinahanglan magbarog ka diri ha. Aron masabtan nimo asay left, asay right. So mao nang kay na may danger nga mabali unya pagtaon, no? Yayay ka. O nang parehasa na lang, no?
Parihaso na lang nato spacing left ug right aron wala problema, wala siya nga problema, no? Kanang magkabali. Okay? So mo na dire atong gi-design based na ining nga value at the distance, no? Kini dire nga section. Okay? So pila may share dire? Kung ang share dire to 70, pila may share dire? Ay mo tanaw na ko, ano? Tanaw mo dito. Kani may akong hero ko, kana ako. Muli ra ko, bigandagan ang kurdo kana. Ya, oh. Pila may share diha? Sayon ra. Ang share dire minus W times the distance D. Mo na ato i-compute dire. Okay? So share at the interior face minus W U times D. So you have design share of 238.22. Now the shear capacity, so lain sa nato ning bantayan, no? Kay kini sa atong sabot na ini 0.75 na, no? Ayan na, sinumdumi na kay kasi mo ingon nga sir, matay 0.85 ra nga akong nagamit sir. Usba lang gina, no? I'll give you more time to revise your solution, no? Dili 0.85, 0.75 na, no? So, in this case, we have 120.88. So, ang atong design shear, mas dako siya kaysa shear strength sa concrete. So, unsa may pasabot na na? Nga dili makaya sa concrete ang shear, di ba? Kaya ang design force is 238, ang makaya sa concrete 120 raman. So, mo nang kinahanglan nato i-reinforce ang concrete sa shear. Yan sa may kasigaran tong gamit na to pag reinforce sa concrete sa shear. Ang gamit na to, common yun ang stirrups, no? It can be used stirrups or it can be a closed stirrup. Pero dire kay kining atong beam is not subject to earthquake, loading, wala sa siya torsion. We can just use stirrups, no? So, natay mga calculation kani mga standard procedure na sana, no? So, manay ni kumpito nimo ang shear limits BC. So, kung phi BC 120, BC will be 120 divided by phi. Yung kumpiton sa nimo ang 2 BC. So, mo ni mga shear limits na to kay kung ang excess shear mulapas na nini sa mga requirement, no? As maximum spacing ang kinahanglan nga itong i-observe. Kung mulapas pa kinini, no, 2 VC, nasa mga maximum spacing requirement ka mag-govern. Okay? So, we compute the excess shear. So, mo ni siya ang shear nga dadon sa imong stirrup, no, ang BS. So, again, kinidiring phi na to, ha? Ayaw na 0.75 itong gamiton, na, no? So, man na to ni ma-compute ang VS, mo select tag size atong stirrup. So magsugod tag 10 mm, no? Okay? Mo na pinakagamay nga atong gamiton 10 mm, although theoretically pwede magyung mas gamay ba, no? Pero gusto mo kayo pangitaon ng smaller than 10 mm diameter nga bar, di ba? So we use 10 mm as the smallest nga size. Then kung tanaw, pag kumpita to 10 mm, sikit na kayong stirrup, no? So pwede sa padagka na to ang diameter sa stirrup 12 mm. And for very heavy shears, pwede 16 mm, no? So, all things being equal, we prefer smaller diameter bars for our stirrups. Why? Kaya between 10 mm and 12 mm, pwede maganda mo gamit either, no? Pero between the two, mas mo prefer ta sa 10 mm kung pwede 10 mm. Nga naman, unsay rason kay why stock 12 mm? Kasi may nga nakaka enough supply, both 10 mm and 12 mm. Prefer tag 10 mm, no? So ang rason na because kaning 10 mm, tungod kay kamay mo sa diameter, sayon ra putlon, sayon ra sa baugon, di ba? Easier to cut, easier to bend. Yan sa stirrups, kapila man ka mag-bend.
Kadaghan, no? Kadaghan. Well, kana siya, naana siya ay advantage sa manual nga paagi sa pag-bend, no? Ang mano-mano ba? Pero karon na naman sa mga bending machine. Di ba? So, pero nagya pa advantage ng gamay kayo. Mo na humok siya bawgon, no? Okay. So, remember niya nga nung times to man Ha? So, ang atong use stirrups, ingon man nini ang iyang porma, no? Na dia. Diya naka-hook siya na dire, no? Para mukawit siya sa imong corner nga bar. Okay? So, ang times to niya na kay duha man ka sa usa ka diagonal nga crack, duha ka cross section, no? Ang mo resist. Okay? So, kani siya sa single use stirrups. But for wider beams and heavier nga shear, ay gayon nga double, no? At ay stirrup nga exterior, nasa tayo stirrup nga nunta lang interior. Yun na, no? Double. So, kana dili na times 2. Sila na may mga times. Times 4 na, kaya 4 legs naman, no? So, kana sa use stirrup, times 2, because there are 2 legs, no? Of the stirrups. Kung double stirrups na, times 4 na ka, no? Okay, so dili ni kanunay nga times 2, ha? Depende siya sa number of legs. So, manay na mag-compute na itong required spacing using this formula. Then, we check that against the minimum or maximum spacing rather, no? Computed according to this formula. So, 3AVFY over BW. Unya, mauna yung na-compute ang shear limits. So, when the excess shear is less than 2 VC, the maximum spacing is limited to D over 2. If it is greater than 2 VC but less than 4 VC, maximum spacing will be decreased to D over 4. Kung pananglit ang imong VS greater than 4 VC, ang kuwag maingon nga dako ra kay excess shear. So you have to increase the section. No? Increase the section or you can use higher strength concrete if you like. So dere ang atong VS nga kuan, dito values VS. Kaning 138, no? It is less than less than 2 VC, okay? So ang atong spacing is D over 2. So, ang atong tanawon nini, kani nga value, o kini nga value, no? O na ato ikumparar. Kung sa may gamiton, ang pinakadako o pinakagamay? Gamiton ang pinakagamay, no? Smallest value. So, kani, in this case, the required spacing governs. Kani mo ning spacing at the distance, di ba? Kini dire. But we observe that the shear diagram, so in the shear diagram, the shear actually decreases, no? As we move towards the center of the beam. There is a support ang pinakadako nga shear, but as you go to the center, the shear decreases. So dili maayo, no? Nga kani siyang spacing imong na-compute mo sa na spacing imong gamiton dire, no, sa mga region nga lower ang shear. Dili na economical, no? Dili economical ang design. So kaya nagkagamay man ang shear dire, then we can compute the required spacing at some other section. Okay? Now ang interval depende ra na nato, no? Depende sa gradient, no, sa imong shear diagram. Kung ang gradient sa imong shear diagram is steep kayo, then better to compute at shorter intervals. But if the gradient is flat, then you can compute at wider nga intervals. So common interval, kung di kayo tagas ng beam, 0.5 meter interval, no? Kung taas nag-span imong beam, tingali you compute at 1 meter interval, no? Ay sa kayo binuhag mayo nga interval kag 0.1 meter, no? Kung gihan ra sad kay kanana, di ba? So this
Bisan mayo nga daghan kag pino kay kag interval kay pag-specify ng spacing 1 at 50, 2 at 100, 3 at 125, 4 at daghang masaunon, no? Unya mo latag na itong sige gihap 4 kabuk ang spacing, sundan ay 5 kabuk ingon yung spacing. Hassle kay bay. Ikaw ay mutao na nagdagang kay kasi klase ng spacing usa ra ka beam. Di ba? Mas maayo man gitong uniformity sa ng spacing, no? Pero di sad mahimo nga usa ra gyud kay spacing imong gamiton pananglitan 1 at 50 then rest up. Kanila yon. Susluoy sa dagdag-iya sa building oy, no? Mura siya naglabay kwarta ba, no? Nga wa kinahanglan na. Ha? Na mo kitaan nga mga design nga ingon na, no? So magkita dayon to nga engineer nga naghimo ni tapulan. Wa mo laban sa kwarta sa client, no? Anang bing usa ra gid kay spacing. Ha? 1 at 50, rest at 100. Makita sa yung design, taas mo gabi mo or kay spacing. Isa na mayo, no? So nga itong gihimo dere, we computed the required spacing at some other section, no? So we start of course at the distance, then at 1 meter at 0.5 to 2.5. So ang ato interval gigamit dere 0.5. Kani sample na no? Ako maingon nga 0.5 yun kanunay nga interval atong gamiton. Sa ako nagikaingon, depende na siya sa span sa beam, depende sa slope sa imong kining shear diagram, no? Diba? Or, panalitan kung nakakay concentrated load, so mas mayo nga from support to the concentrated load, mas pino ang imong spacing, then beyond the concentrated load towards the center, mas wider lang imong interval, no? Gamiton. So, ang atong gihimo diri atong gisuwat ang shear equation. Inyo ning nagkatunan sa engineering o kaning strength of materials, no? So, the reaction minus Wx. So, substitute mo x at 0.54 mo ni siyang shear. At 1.0 diha mo ni nga value and so on, no? Then you compute excess shear, compute the required spacing, then compute the number of stirrups at that spacing. So, ingon manining may tabo, no? So, mo ni siya ang atong supporting nga beam. Kunya mo ni siya ang beam nga atong gi-design. Okay? So, let's look at one side only. Orders and to back. Kinidari ato na siyang i-. So, assuming mo ni nga atong center line diri, no? Kay symmetrical mga atong spacing, mo ni nga atong center line. So, atong top bar, siguro na unya, dito mo naka-hook down siya. Ang atong bottom bar, dire. Yan kaning bottom bar, kinahanglan pa ba nimo i-hook up? Ha? Ang top bar, i-hook down na to, no? Ang rason na kaya naman ko tayo negative moment, di ba? So, ang top bar mo, trabaho na. Pero regards the bottom bar, it is needed only at midspan, no? Or near the center. At the support, negative man ang moment. So, theoretically, wala kang kinahanglan ng bottom bar, ya, no? So, for beams that do not carry seismic loads, no? Bottom bar, dili kailangan i-hook up nimo, no? So you just develop it. Of course, na computation na no? Pananglitan gikan sa point of maximum bending moment, pila required nga development length, no? So, pero usually, dili na required, no? Atong i-bend up ang atong bottom bar. Now, the first tie is usually placed at
what distance from the face of the supporting beam? Usually placed at 50 mm, no? 50 mm. Well, kani siya, wa man gini siya ingon nga inibang ang rigid nga rule ba, no? Ay nayo bang inenero 125 may ilang gamiton, no? 125, pero sa akong natanaw ng mga plano kasagaran 50 yun, no? O pinaka mas common. So we place the first tie at 50 mm from the face of the support, no? Mahimong beam na siya, mahimong column. So sunod na rin, based sa itong computation, kani 169, no? Ikumpara na to sa maximum spacing. By the way, ato sang explain, no? So diri 169, maximum 268. So kani siya mo govern, di ba? Then between 222 to 68, kani sa gihapon may mo govern, di ba? Now, pag-abot na to diri, kanina siya may govern, no? Ang maximum spacing na may govern. So of course, maingon ta nga kana mo na mo govern paingon dito sa midspan. So di na gani kinahanglan nga mo compute pa ta dire. Di ba? Kay gani maximum spacing na gani mo ni govern samot na dire nga mas gamay siya shear. No? So kini siya nga portion sa tong table. Ha? Kini dire no nga portion sa tong table. Pwede na nga muhunong nakakompute, no? Matod pa, o imo ginang in-Englishon nga medyo high sounding English ba? Superflows. Ako pagkapuno na sa ito pa, wala kinanglana, no? Imo pa ni muna. Naghagawago na lang ka. Ha? Ang kanindot nini, no? Kaysa Excel, di ba? Gamit mo Excel. Imo ra input ka na primero nga formula. May imo ra nagbirahon diri sa ubos. Ha? Nigbuhi nimo. Wala. So pareha ang computational speed, whether you compute 3 rows or 10 rows, no? Ang computation nigbuhi. Mura na usa ka pagpamilok, no? Light speed ang pag-compute. So dili na kinahanglan mo compute pa ka at 2 meters kay nahibaw na ko ka at 1.5 ang maximum na may govern. So of course, common sense ang sa succeeding ang maximum na sa may govern. Okay? So at 0.54, let's say kani dire mo ning 0.54, no? Ato lang ning kuan nga blue ni siya, no? Unya panghuang taog. Ah, 0.54 ato lang nimong 540 ha. No, kay mm maguro nga atong spacing mas maisad nga atong distance mm sad. So mo ni siya at 540 at the distance, no? So from the first tie hangtod dire, no? Matod sa code nga ang requirement dire mo atong i-adapt. Okay? So ang 150. So kini 150 ni. So dara. So pila man ka 150 ang masuli ha? Kana mo na wa pa na to pahibaw di ba? Ang sunod na to nga interval is at 1 meter. No? Assume na dire 1 meter. So, kini mo na ning 1,000. No? 1,000. So, gikan diri sa first tie, paingon diha, sa may spacing atong gamiton. Ang atong gamiton ng spacing kanang 150. No? At 150 ni siya dire, no? 150. Okay? Ha? No? So, pila man ka buok?
At 150, gikan diri pa yung diri, pila ka buok? How many ties? How do you compute that? So, ang atong computation, 1,000 minus what? Minus 50. 1,000 minus 50, unya, divide by 150, no? So, you will get an answer of 6.33. And then you round it off to on ang 7. So, 7 at 150. Sa to pa dire, pito ni siya kabuok sa basta pito, no? Di na ako drawing on dire kay murag kaging na yung akong point finger sige gunit sa mouse, no? Usay mo gahi na, yun na ba? Di man siguro magana ang maestro nga mag-ingon na ng tudlo, di ba? At least yung maestro makapiko pa sa yung tudlo, no? Kaya na ba yung mga tao nga di na makapiko? Na ako yung mga classmate ilang kong sabag kinsa, no? Ang iyang tudlo, ingon na pero hindi, no? Listen na siya. Piko na na ba? May gani kami purnis makapiko, matawan may tudlo, no? Ha? Okay. Now, next interval. Saan? At 1.5, no? So, ganito rin. So, 1,500 na eh. Okay? Now, so, gikan